Yo mga kaboses, welcome back po dito sa ating YouTube channel. At ngayon pong araw mga kaboses, tatalakayin po natin ito pong isa pong post mula po sa isang former general, retired general po mga kaboses ng Armed Forces of the Philippines na si Romeo Poquis. Maganda pag-usapan ito mga kaboses dahil tungkol ito sa alleged corruption raw po dyan po sa hanay po ng Armed Forces of the Philippines na na-address po ngayon kay General Romeo Browner. Chief of Staff po ngayon ng AFP mga kaboses. Babasahin po natin, maganda pag-usapan ito kasi anytime mga kaboses pwedeng ang balitang ito ay talagang sumabog sa media dahil isa po itong hindi basta-bastang akusasyon po mga kaboses na statement na galing mismo mga kaboses ay isa pong retired general. Basahin po natin ngayon mga kabos. Ito pong post ni retired General Romeo Poquis, Ang may title pa ito, na Restiveness in the Ranks. The pot is boiling. There are growing tremors within the armed forces and the Defense Department, and ignoring them would be a grave mistake. Even before the May 12 elections, credible complaints had already surfaced against General Romeo Browner, Chief of Staff of the AFP. These were not baseless rumors, but allegations from fellow generals accusing him of favoritism, moral misconduct, and corruption widely circulated in military and civilian chat groups. Ayan na, mga kaboses, ito pong sinabi ni retired General Romeo Poquis, mga kaboses, na ito ay hindi baseless rumors. Isa pong seryosong aligasyon sa kanila pong mga kapwa general, na inakusahan siya po ng favoritism, may nangyayaring moral misconduct at alleged corruption po mga kaboses na nag-circulate na huraw ngayon sa hanay po ng mga militar at ng mga civilian chat groups mga kaboses. Pagpatuloy natin yung sinabi ni Romeo Poquis. Now, just days after the elections, the focus shifts to Defense Secretary Gilbert Teodoro. A 4-page document from senior officers which is going the rounds online outlines serious charges mga kaboses. After the election daw, so ito po yung mga serious charges mga kaboses. Disregarding the Board of Generals recommendations, promoting unqualified proteges, some with administrative or criminal cases, stalling the AFP modernization program mga kaboses. This is not simply internal bickering. Active duty officers are now going outside the chain of command, urging media to take their grievances directly to the president. There is no longer dissent. It is a coordinated signal of institutional resistance mga kaboses. Mismo na pong may mga opisyal na po mga kaboses ang talaga pong kumakalampag na raw mga kaboses kay Browner sa mga aligasyong ito mga kaboses. At ayon po dito kay General Romeo Poquis, let's be clear. This moment is not business as usual. President Marcos' recent directive for cabinet official to file courtesy resignation is widely seen as a cosmetic move. Key players remain untouched and the reshuffle looks more like a recycled rotation of the same insiders. But here's the alarm bell. The early vote by military and police personnel overwhelmingly rejected the president's candidates. Yan po in favor of Duterte allies. That is more than dissatisfaction. That is defiance from within the country's most disciplined ranks mga kaboses. Kung alam niyo po mga kaboses, parang bumaba talaga yung trust ng mga uniform personnel kay Presidente Bongbong Marcos mga kaboses dahil po lumilitaw doon po sa eleksyon midterm election mga kaboses. Medyo nakita po natin na talagang yung mga boto kasi yung lumabas po na mga
resulta doon po sa early voting, mga kaboses, ng siyempre mga uniform personnel at iba pa pong mga grupo, mga kabos, pero mostly talaga doon is mga nasa uniform personnel, mga kapulisan at kasundaluhan, mga kaboses, no, na nag-early voting. Ang lumabas po ay majority po ng kanilang pinipili ay yung line-up po ng Duterte, no, yung Duterte po, mga kaboses, at mga aliado po ni Duterte. So isa itong alarm bell. Tama itong sinabi ni retired General Romeo Poquis, alarm bell ng administrasyon, mga kaboses, na posible magiging mitsa suporta po, mga kaboses, o pagkawala po ng suporta na ito pong mga military personnel kay Presidente Bongbong Marcos Jr., mga kaboses. Patuloy po nating basahin ito, no? Consider the larger picture. The escalating power struggle between the Duterte bloc and the Marcos Romualdez Araneta axis. Impeachment proceeding looming over VP Sara Duterte. The extradition and ICC detention of former President Duterte. Persistent and deep-rooted corruption in the Senate, Congress, and executive agencies. The President's political allies, close friends, and advisors starting to abandon ship. What we are witnessing is not yet collapse, but the slow unraveling of legitimacy. A government begins to lose its grip, not with a bang, but with systematic internal disengagement from the military, from institutions, and from the public trust. The President is now faced with a stark choice: act boldly to restore coherence and credibility within his administration, or ignore the growing fracture lines and face consequences that may no longer be containable. Political instability does not arrive overnight. It builds silently through insubordination, disillusionment, and betrayal at the highest level. The next few weeks may determine the trajectory of this administration. The volcano is rumbling. Will it be diffused or will it erupt? So, isang takot, mga kaboses, na statement mula po sa isang retiradong general noong kanya pong inilabas, at mabigat po ang mga akusasyon na ito laban po sa general ngayon ng AFP na si Browner, no, mga kaboses, Chief of Staff of the AFP, si Romeo Browner, mga kaboses. At dapat po itong aksyonan talaga, hindi pwedeng i-disregard lang ito, no? Malaking issue ito, mga kaboses, di ba? Lalo na po ngayon, no, na medyo tagilid po talagang administrasyon sa tiwala po ng mga nasa uniform personnel, mga kabos, kasi nakikita po yan doon sa panahon po ng eleksyon, mga kaboses. At siguro kailangan din itong aksyonan ng ating presidente, mga kaboses, para po hindi magpatuloy yung momentum, di ba, sa kawalang tiwala po ng mismong mga tauhan niya dyan sa gobyerno, mga kabos. At wag na pong siguro hindi na po dapat, no, na hintayin pa ni Presidente Marcos, mga kaboses, na mapunta ito sa hindi natin ginugusto na mangyayari sa ating bayan, mga kaboses. At dapat talagang pakinggan, lalo na po itong hanay ng ating mga kasundaluhan. Alam po natin, no, na meron po talaga mga uniform personnel, lalo na yung mga retired generals, no, na ayaw talaga sa ganitong proseso, yung palaging politika na lang, mga kaboses, na ginagawa ng ating gobyerno, kasi gusto nila ng talagang tunay na serbisyo. Kung matatandaan niyo po, mga kaboses, si President Duterte po, no, ang dahilan kung bakit dumoble po ngayon ang sahod ng mga military at ng mga PNP, mga kaboses, dahil po, no, sa kanya pong pinakita na pagmamahal, mga kaboses, sa mga tunay na bayani ng ating bayan, no, nagbuwis ng buhay, handang magbuwis ng buhay, handang iwan ng pamilya para po sa atin pong kapayapaan, mga kaboses. Ngunit at deserve po ata, no, ng mga kasundaluhan, mga kaboses, at ating po mga kapulisan, no, lalo na sa AFP, sa ating mga kasundaluhan, mga kaboses, deserve po ata nila, no, ng magandang pagbigay ng atensyon, mga kaboses, pagbigay po ng galang at pagbigay po ng tunay na suporta mula po sa ating gobyerno. Kasi alam po natin, kung hindi po dahil sa kanila, mga kaboses, meron kayang kapayapaan na mangyayari. Tingnan nyo ang Davao City, di ba, mga kaboses? Nagka-insurgency free status dahil po, no, sa pagtitiwala rin ng armed forces kay President Duterte at pagtitiwala ni President Duterte doon sa kanyang mga kasundaluhan, mga kabos, at patuloy na pagsuporta. Kasi dyan lang po nabibigyan, no, ng hope ang ating mga kasundaluhan sa pamamagitan po ng suporta ng presidente. At kung totoo man ito, mga akusasyon na ito, mga kaboses, no, yung
mga favoritism, moral misconduct and corruption dun sa AFP, dapat po talaga itong aksyonan ng ating gobyerno. Ito po ay mula po kay retired General Romeo Poquis, mga kaboses. At maghihintay po tayo kung ano po ang next na mangyayari dito. Kasi anytime po, gaya ng sinabi po ni Romeo Poquis dito, the volcano is rumbling. Will it be diffused or will it erupt? The next few weeks may determine the trajectory of this administration. So God bless po sa ating lahat, mga kaboses. Kayo po, mag-react po kayo, comment po kayo sa baba sa lahat po ng ating napag-usapan ngayon, no? Inyong opinion, reaction, suggestion, mga kabos, i-comment nyo po sa baba. God bless po sa inyong lahat, mga kabos. Ako po si Kaboses Vince at kayo po yung nakikinig at nanonood dito sa Standpoint Analysis. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat and bye-bye, mga kaboses.